Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na unti-unti pa pong lumalakas ha. Sa katunayan, yan po ay nasa tropical storm category na. Kaninang tanghali po, itinaas po yan ng pag-asa sa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na nasa around 65 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito po ay nabigyan na rin ng international name na Jangmi, nang ibig sabihin ay isang uri ng rose na nagmula sa Korea. Ito pong bagyong may international name na Jangmi ay patuloy pong kumikilos pa northwestward o pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito pong bagyong Jangmi sa ngayon, wala po tayong nakikitang magiging direktang epekto niyan sa ating bansa o hindi po yan natin inaasahang maglandfall. Pero yung kanyang trough o yung kanyang bali ng hangin ay nagpapaulan po o nagdadala po ng mataas na tsansa ng pagulan dito sa may areas ng Davao Oriental at Davao Occidental. Although nagpapakita naman po yung ating araw dyan, possible po yung ating mga thunderstorm. Samantalang, meron na po yung hinihila na southwesterly wind flow o yung ating pasimula ng habagat na nagpapaulan naman o nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan, particularly dito po sa western o yung kanlurang bahagi ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BRMM, kasama po dyan ang Soxargen, maging dyan po sa area ng Palawan. Nagpapakita rin po yung ating araw dyan sa Western Visayas, pero possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan. Sa ngayon, pagtutunan natin ng pansin yung mga track, yung posibleng puntahan itong ating bagyo. Yung mga pagulang maaaring idulot na yan, mostly concentrated dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So magdedepende pa po yan sa lakas nito at sa magiging lalim ng kanyang pressure na kung saan yan din po yung once na mas malalim na po yung pressure niyan o mas malakas na yung ating bagyo, mas magkakaroon na po yan ng enhancement o inflow ng hangin na nagmumula sa ating southwesterly wind flow. If ever mas lumakas pa nga yan, tatawagin natin yung habagat. Pero paghandaan po natin ang mga pagulan sa mga susunod na araw. Magsisimula po yan dito sa ibaba. Mas madadagdagan naman po yan dito sa itaas sa darating na linggo hanggang next week. Mas matataas na po yung ating tsansa ng pagulan dito sa western section ng ating bansa. Starting from Sunday until next week dahil doon sa ating enhancement ng ating inflow ng hangin o yung ating southwesterly wind flow at yung ating pasimula nga ng ating habagat. Ngayon, balikan natin ang mga posibleng tahakin na direksyon nitong ating binabantayang sama ng panahon. Unahin natin itong official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong si Jangmi o yung bagyong posibleng tawagin nating bagyong Domeng. Base dito, ito po ay kumikilos, pahilagang kanluran, at yan po ay posibleng umabot sa hanggang severe tropical storm bago pa man makapasok ng ating area of responsibility. Dito pinapakita na sa around 8 p.m. o bukas ng gabi, yan po ay posibleng makapasok na sa loob ng ating PAR. Pero if ever yan po ay umakyat pa ng bahagya or bumaybay pa ng kaunti dito sa gilid ng ating area of responsibility, maaari pang sa Friday ng madaling araw ito makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. If ever mas kumabig naman po yan, mas mapapaga lang ng kaunti. Pero as early as tomorrow hanggang Friday ng madaling araw, natin nakikita itong papasok sa loob ng ating PAR. If ever yan po ay makapasok na sa ating Area of Responsibility, ito nga po ay mabibigyan ng local name na Domeng. Samantalang, ito naman pong possible na tawaging bagyong Domeng ay lalakas pa habang binabaybay itong East Philippine Sea. Possible po yung umabot sa typhoon category. Pero again, mapapansin nyo, napakalayo na po ito sa ating landmass o kalupaan. So sa ngayon, most probably, hindi na natin ito nakikita maglandfall. Base rin dito sa official forecast track ng Pag-asa. Pero may chance po yung magbago Pero again, maski yung ating area of uncertainty is medyo malayo sa ating kalupaan o landmass. Pero meron tayong possible na indirect effect po niyan o yung pag-inflow o yung pagdaloy ng ating hangin patungo doon sa bagyo. Yan po yung ating habagat o yung pasimula ng ating habagat at yung ating tinatawag ng southwesterly wind flow. So narito naman ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa posible nating tawaging bagyong Domeng. Hindi naman po ito nalalayo sa pagtaya ng Pag-asa. Pero again, as early as Thursday hanggang Friday ng madaling araw, possible po yan makapasok sa loob ng ating area of responsibility. Ito medyo mas mataas po yung kanyang tinatahak na direksyon at mas malayo din po yung kanyang general average at mas malapit dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga outliers po yan, pero if ganito po ang itsura niyan, mas kakaunti yung linya na lumalapit sa ating bansa or landmass, ibig sabihin po niyan, mas mababa yung tsansa niyan dahil nandito po yung mas mataas na tsansa
Ito po ay ensemble, ibig sabihin pinagsama-samang pagtaya na pinagsama-samang computer model run para makuha yung average o yung consensus ng kanilang forecast track o yung posibleng puntahan itong bagyong tatawagin nating Domeng. So narito naman yung forecast track ng Google DeepMind. Ito po ay AI model na nung mga nakaraang bagyo is medyo mataas ang accuracy at medyo mataas ang hit rate. Ibig sabihin po ng hit rate is yung tumatama o mas malapit sa katotohanan yung kanilang mga pagtaya. So itong mga model na ito, pinapakita na aakyat din po at hindi tatama sa ating landmass or didikit sa ating kalupaan. Itong posible nating tawagin bagyong Domeng dahil kumikilos po yan ng mas paitaas sa ngayon at possible po yung lumapit pa dito sa ating area of responsibility or lumayo sa ating bansa. Ito po ay nakikita natin na gigilid lang o makikiraan dito sa kanto ng ating area of responsibility. Pinapakita rin dito na yan po ay nasa category na typhoon habang nandito na sa itaas na bahagi o nasa eastern section ng Northern Luzon. Ibig sabihin, lumakas na po yan dyan. Base dito hanggang category 2. Yan po ay ginagamit ng US na pagtaya ng mga bagyo. Category 1, Category 2, Category 3, yan. Hanggang 4 na super typhoon na. At Category 5, super typhoon. Ito nasa hanggang Category 2 lang. So nasa around mababang level ng typhoon. Pero may kalakasan na rin po yan. Ang maganda nga ay hindi po yan magla-landfall or tatama sa lupa. So wala po tayong panganib na asahan dito na magbumula doon sa kanyang pinakamalalakas na hangin na malapit sa kanyang gitna. Na kung saan nandun po yung ating mga gustiness at yun yung tinatawag nating maximum sustained winds. Pero again, nagkakaroon po yan ng indirect effect. So, mas ulan po yung ating magiging concern dito sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa susunod na linggo, habang nandito po yan sa taas na bahagi ng ating bansa. Mostly western section ng ating bansa, including Metro Manila. So again, indirect effect po ng pagtawid ng bagyo dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility, ang ating paghahandaan. Yan po ay mga possible na kalat-kalat lamang o mga scattered rains, particularly sa kandurang bahagi ng ating bansa, sa mga susunod na araw. Sa ngayon nga is, meron na tayong mga kalat-kalat na pagulan dito sa western section ng ibabang bahagi ng ating bansa. Habang umakyat po yan, aakyat din po yung mas mataas na chance ng pagulan dito po sa areas ng Mimaropa, Central Luzon, Calabarzon, maging dito sa Ilocos region if ever na dito na sa may Japan, itong binabantayan natin, tatawagin nating Domeng. At again, although kalat-kalat lamang, sa ngayon, mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible na epekto ng mga pagulan na yan, especially kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms dahil biglang boost po yan ng malakas na ulan. Although hindi masyadong nagtatagal, is possible pa rin po magpabaha. At yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating binabantayang bagyo na may international name na Jangmi. Balikan natin yung bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.